We give you praise, Lord Jesus. Every praise is to our God. Hallelujah. Thank you, Lord. You are our deliverer. You are our healer. You are our redeemer. You are our joy. Lord, we love you so much, Lord Jesus. We thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Every praise is to our God. No, maraming bagay ang pwedeng pakialaman. Pero pagdating sa papuri, pagdating sa glory, sa honor, bigay na natin yan lahat sa Diyos. No, hindi pwedeng pakialaman natin yan na mahiya tayo sa Diyos na Lord, dahil talaga sa akin. No, patay tayo dyan pag ano ng prinsipyo natin sa buhay. But Lord, every praise, every healing, everything that you have done in our lives, Lord, we give it to you, Lord Jesus. We are so thankful. We love you so much. Lord, we thank you. May be seated. Thank you, Jesus, for this day you've given us. We welcome our visitor in the most precious name of Jesus. Invited by Sister Jonah, si Jonalyn Cabaylo, tsaka yung kanyang anak na si Aviesha Radlyn Cabaylo, 3-year-old. We welcome you in the most precious name of Jesus. Thank you, Lord. No, yung mga gawain natin, tuloy-tuloy. Sa Bilibid, may 2 na naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you. No, wala kaming update sa sa Cavite. No, sa 4 ang naka-receive ng Holy Ghost. So, thank you, Jesus. Bagong baryo, tuloy din yung gawain natin. Lord, thank you for being with us. At ano pa ba, sila Sister Babylin, nanalo rin yung bidding nila. Lord, we love you. Thank you, Jesus. Ano yun? Everyday, 1,000 yung kakain doon. Na dapat yun, 3,000. So, 1,000. Ang kumain lang 500, solve ka na, di ba? Lord, thank you so much that everything always went well because of you, Lord Jesus. Hindi mo kami pinapabayaan. All this glory, all these praises, Lord, ay talagang sa iyo lang nakalaan. Thank you, Jesus. At sila, Brother Philip, ganun din. Uwi rin ng maayos. Nakatawid ng maayos yung H100. Ito nakabalik ng safe. No, sila, Sister Trixie, andyan pa rin sa Heart Center. No, nakalipat na ng room. Siguro mag-ano na lang tayo mamaya. No, kung magkano yung maiabot natin. No, magpaikot na lang tayo before matapos yung service natin. No, makatulong man lang tayo doon. No, at wala ganun talaga ang dapat nating gawin. And thank you, Jesus, sa patuloy na protection mo sa ginagawa dito sa church. Dito na side, hindi na namin binalik yung ilaw na mahaba na yan kasi nagmukha siyang obsolete. Naging mukhang luma, naging mukhang warehouse. So, papalitan natin ng mas chandelier. No? Palitan natin. No? Hindi, yung ilaw pa rin naman, pero yung simple lang. Pero pasok sa panahon natin sa ngayon. Yung mga simple lang pero elegant. Say praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 19. Again, we welcome everyone in the most precious name of Jesus. Thank you, Lord, sa patuloy na pagpapagaling mo sa aming lahat. Thank you, Jesus. Every week, hindi natin maintindihan ang takbo ng ating mga katawan. But Lord, we are so thankful that every time we have services, tayo ay nakakarating pa rin sa church. Thank you so much. Chapter 19. Chapter 19, verse 1. Umpisahan natin ito para makita natin yung kabuuan. And there came two angels to Sodom at even. No, yung mga patakip silim na ay mayroong 2 anghel na pumunta sa Sodom. No, yung mga syudad nung panahon na yon. Para nag-e-echo, Ganon talaga siguro kasi nagbago yung natin . Mag-a-adjust na lang tayo ulit yan.
No, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. So habang nakaupo doon si Lot sa gate ng Sodom, no, he rose up. No, bumangon siya para salubungin yung dalawang bisita. Nagbow siya ng kanyang sarili with his face toward the ground. No? So ano siya? Anong tawag dyan? No, hindi naman siya nagmano, basta nagbow. No? Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful for every day you're with us, Lord. Thank you for every healing that you've given us, every protection, every thing, every provisions that you've given us. Thank you for sa mga kapatiran na patuloy nagpapagaling sa paglabas ni Sister Bining sa hospital. Thank you so much. At Lord, yung kanyang patuloy na pagpapagaling, Lord, bless every one of us. Let your word be as always an encouragement. Magpatibay sa aming paglilingkod sa iyo, Lord Jesus, na lalo pa kaming maging masigasig na sa paglilingkod sa iyo. Lord, we love you. With all humility, we always do this. Lord, we love you. Every praise is to you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. No. The title of our preaching, The Price of Looking Back. No. The price of looking back. No, yung presyo, yung halaga ng paglingon. Tama ba yan? No, yung paglingon, looking back. Ganon. The price of looking back. No, ang presyo ng paglingon. And he said, behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, no, but we will abide in the street all night. So nakiusap si Lot doon sa dalawang bisita, no, sa anghel. No, so paano natin sila makita? But of course, ganun palagi, no, they are ministering spirits, but parang si Gideon, ganun din, si Zacarias, no, yung mga visible form, may katawan, makita lahat, no, ganun ang ways sometimes ng mga anghel. No, so sabi niya, manatili ka rito, maghugas ng inyong mga paa, kunting kain. No, at sabi ng dalawang anghel, hindi, dito lang kami sa labas. No, kasi minsan sa anong panahon nila, sometimes mas gusto nila sa labas kasi mas malamig kaysa doon sa kanilang tirahan sa loob, especially in the Middle East ng mga bansa. No, and he pressed upon them greatly. No, so kanyang tawag dito yung bang pinilit, no, kinausap. And they turned in unto him and entered into his house, and he made them a feast, and did bake and leaven bread, and they did eat. No, nagluto pa siya nung tinapay na walang libadura, at kumain sila. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, and all the people from every quarter. No, so hindi lang si Lot ang nakakita sa dalawang anghel, kung hindi lahat ng tao doon sa Sodom, especially mga boys, both young and old. No, pinuntahan yung lugar yung bahay ni Lot, inikutan nila, kinandado nila, kinorner nila. No, they besieged the house. No, pinalibutan lahat, no, sa lahat ng quarter. And they called unto Lot and said unto him, where are the men which came in to thee this night? Nasaan yung mga kalalakihan na pumunta sa iyo, no, ngayong gabi? Bring them out unto us that we may know them. No, upang sila ay aming makilala, ilabas mo sila, Lot. And Lot went out at the door unto them and shut the door after him. Lumabas sila sa pintuan, at pagkatapos niyang lumabas, sinara niya yung pinto and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. No, sabi niya, huwag niyo namang gawin itong mga kasamaan na ito. No. Behold now, I have $2 which have not known man. So alam na natin kung anong ibig sabihin niyan. Sabi niya, meron akong 2 anak dito, no, hindi pa nakakakilala ng lalaki. Let me, I pray you, bring them out unto you, and though ye
to them as is good in your eyes. No? Gawin ninyo kung ano sa palagay ninyong maganda sa inyong mga paningin. Only unto these men do nothing, for therefore came they under the shadow of my roof. No, okay na sa akin, ibigay ko yung 2 anak ko. Grabe, no? No, because ganon ang mga Middle Eastern mga tao, pag sila may bisita, they will protect even unto death para lang maproteksyonan yung kanilang bisita. No, i-bargain mo yung iyong 2 anak na babae para lang hindi mapasama yung 2 mong bisita. Grabe ito. No? Walang gagawa niyan. No? Ganun ba? Kaysa mamatay kami lahat dito, 2 kong anak na babae, no, ang babata pa nito. So, kayong 2 na bisita ko, labas kayo pagsisipay. No? Labas kayo rito, bahala na sila doon sa inyo. Pero anong sabi nila? Hindi. No, mag-bargain tayo, gawin nyo kung ano. Grabe, ano? Kung ano ang gusto nyong gawin. No, and they said, stand back. No, sabi nila kay Lot, sabi niya, hindi, steady ka lang dyan. No, and they said, this one fellow came into sojourn and he will needs be a judge. Now will we deal worse with thee than with them. No, sabi niya, wag kang stand back ka lang, wag kang makialam dito, mamaya mas malala pa yung abutin mo sa amin. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. No, grabe saan ka nakakita na kapitbahay mo, lahat ng barangay mo, lusobin ng bahay mo for the sake lang na. So, dito pa lamang, no, kasi natunugan na ng Diyos dito, of course, mga reports, no. Gano'n naman ang Diyos, kahit sa panahon ni Noah, ang sabi niya, nakita niya na ang kasalanan ng mga tao, sobra-sobra, umabot na sa kanyang hingahan mismo, kanyang nostrils. So sabi niya, it's time na bigyan ng judgment, no, yung mundo ng Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang kasalanan at na-confirm ang kanilang wickedness sa pagpunta lalo ng 2 anghel. Ay, totoo pala. Grabe ang kanilang kasalanan dito. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them and shut to the door. No, hinatak na lang ng mga anghel sila at papasok sa bahay, and they smote the men that were at the door of the house with blindness. No, so hindi natin alam kung anong ginawa, basta siguro isang kumpas lang, lahat sila nagkaroon na nabulag, both small and great, no, bata, matanda, lahat. Ibang klase ito. No, may bata, may matanda. So what kind of example ang pinapakita ng matatanda dito sa mga bata no, na sila lahat ay pari-pariho na. No, sa time ni Noah, ganun din. No, hindi na malaman kung ano ang tama at mali. No, pariho na lang lahat. Verse 12, and the men said unto Lot, hast thou here any besides? No. Sabi ng 2 anghel kay Lot, sabi niya, mayroon ka pa bang mga kamag-anak dito? No. Why? Number 1, pinili ni Lot ang lugar na ito. Because it is very enticing to the eyes. No. Sabi niya, dito na lang ako dahil ang lugar na ito, napakaganda ng Sodom and Gomorrah. Pagdating ng gabi, makikita mo lahat ng liwanag mayroon sila. No? So pag andito ako, ganda ng lugar na ito. No, kumukuti-kutitap, lahat makikita mo, lahat ng amenities, lahat ng layaw ng tao, lust of the flesh, makikita mo lahat doon, kung ano-ano, lahat basta nandoon. No, at during this time, no, grabe ang mercy ng Diyos. Pumunta yung 2 anghel, hindi dahil sa kay Lot, no, dahil sa kay Abraham. Ang daming nangyayari sa mahal natin sa buhay, God has given them so much mercy, not because of them, but because of us. No? No. Dahil sa atin, mga kapatid. No. Ano ang sabi ng Diyos? No, I cannot withhold, I cannot keep secret from my friend Abraham kung ano ang gagawin ko sa Sodom and Gomorrah. No, nung sinabi ng Diyos doon sa kay Abraham, ang sabi ni Abraham, Lord, for adventure. No?
Please wait. No? Kung mayroon bang 50 dyan, righteous, are you still willing to judge that Sodom and Gomorrah? Sabi ng Diyos, pag mayroon, okay. No? Kaso wala. No? Ilang libo, ilang daang libo ang tao na mayroon sa Sodom and Gomorrah that time. No? Sabihin na natin 1,000,000. Ilang milyon ang tao mayroon sa Metro Manila. Ilang milyon ang tao mayroon sa Malabon. Ilang milyon ang tao na mayroon sa San Mateo, sa Marikina, sa Quezon City, sa Cavite, lahat. Ilan? Napakarami. At yung ni-request ni Abraham na 50, is it too much? No? Wala pa sa kalingkingan yun. No, Lord, 50 pwede. Sabi ng Diyos, okay, no problem. No, dahil kaibigan kita, humirit ka. Kaso wala Abraham eh. No? For 100,000 na andon ang tao sa Sodom and Gomorrah, ang Diyos naghahanap ng 50, wala. No? Just imagine. Sabi ni Abraham, ay Lord, wait. Walang 50. Lord, can we have 45? No? Sabi ng Diyos, Abraham, pasensya ka na, wala. No? Sabi niya, Lord, huwag kang magalit. Sabi niya, Lord, 40. No? Sabi siguro ng Diyos kay Abraham, kawawa naman tong tao na to. No? Kawawa naman yung apostolic. Ayaw pa nilang mag-rapture kasi marami pang tao sa labas ang gusto nilang makarealize at lumapit sa Diyos, mga kapatid. No? Lord, wala pa rin. Lord, can we have 30? No? Sabi ng Diyos, wala pa rin eh. Haba ng pasensya ng Diyos, no? Up to the 6th dispensation. No? 50, 40, 45, 40, 30. Lord, 20. Wala. Lord, sana lang. Bago ako gumib up. Lord, 10. Just imagine, 10 na lang sa lugar na yan, wala pa rin righteous. Anong klaseng lugar ito? So ang sabi ng Diyos, wala. So si Abraham, parting ways na lang sila ng Diyos. Ang Diyos dumiretso, si Abraham tumalikod na lang. Sa panahon pa lang ngayon, wala na kahit 10 righteous. No? Ako na lang palang natira. Just imagine that, mga kapatid. Ilan na lang kaya ngayon ang tao sa mundong ito ang may matuwid pang kaisipan sa harapan ng Diyos. Ang may matuwid pang puso sa harapan ng Diyos. No? And we are so thankful to God, Lord, andito pa kami. Nandito pa kami, Lord Jesus. If everyone is wicked, Lord, andito pa kami. No? Andito pa kami, Lord Jesus. No? So nung umano na, naghiwalay na sila, no, pinuntahan na, andun na ang anghel. No? And because of God's grace and mercy, hindi niya makuha. No? Itong tao na ito, liability lagi ito ni Abraham. Umalis si Abraham from Ur of the Chaldees. Siya ang tinawag ng Diyos, hindi si Lot, pero kasama niya na. No? Nung nadisgrasya si Lot, dahil sa kalukuhan din, sino ang nag-rescue? Si Abraham. And now, another thing, i-rescue na naman siya ni Abraham. Not because kung sino si Lot, but because of Abraham. No? Grabe, may mga taong pabigat talaga, no? No? So ano ang nangyari? Napakabuti ng Diyos na ang sabi niya kay Lot, no, sabi niya ang dalawang anghel, sabi niya mayroon bang ano rito? Mayroon pa kayong kamag-anak? No, actually ang punta namin dito, ikaw lang. No, ikaw lang. Pero no, dahil sa mercy ng Diyos, baka may kamag-anak ka pa, tawagin mo. No? Kasi after na matawag ko kayo, no, ipapadala na ng Diyos ang judgment. Parang rapture, no? No? Tawagin mo lahat ng pwede mong maabot. Kasi after that, kung wala talaga, I will send the judgment. No? Ganun naman sa rapture eh. Bago ang Diyos magbuhos ng kanyang judgment, rapture muna tayo. No? He will keep us safe, mga kapatid. Sabi niya, hast thou here any besides? Sabi niya, son-in-law. No? Sabi niya, mayroon kang mga
Anong tawag sa mga lalaki? Manugang na lalaki. And thy sons and thy daughters, mga anak na lalaki, anak na babae, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. Ang galing ng Diyos, ano? Sabi niya, ito, one last thing, isang bagay na lang. No, kung anong mayroon kayo sa mundong ito, sa lugar na ito, may bit-bitin mo na. For we will destroy this place, because the cry of them is waxing great before the face of the Lord, and the Lord had sent us to destroy it. Pinadala kami ng Diyos dito para gunawin, sirain na ang bayang ito. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, no, get you up into this place, for the Lord will destroy this city. No, sinabihan niya, parang ano talaga ito? Parang gospel. No, mayroong rapture, sabihan mo yung mga tao, kamag-anak mo na may rapture at may judgment na magaganap. No, at nung sinabi yan ni Lot sa kanyang in-laws, for the Lord arise, saan na tayo dyan? And for the Lord will destroy this city, but he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. No, ang dating sa kanila, para lang silang niluloko ni ni Lot. Sabi niya, niluloko niyo lang kami. No? Gano'n naman ngayon. Pag sinabi mong maganda ang gospel, hindi ka papansinin. No? Verse 15, and when the morning arose, then the angels hastened Lot. No, nung kinaumagahan, ang dalawang anghel, minamadali si Lot, no, saying, Arise, take thy wife, and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Sabi niya, magmadali kayo, umalis na kayo rito, dalhin mo ang iyong asawa, 2 anak, 4 na lang sila. No? Just imagine, naawa pa ang Diyos. No? And number 1, no? Itong sila't walang kadala-dala. No? Ilang beses ka na ni-rescue. No? Tapos, last of the flesh, last of the eyes, the pride of life. Maganda yung lugar, gusto ko dyan. No, dahil ang daming pera diyan, andyan ako magtrabaho kasi maganda diyan. Pero ang trabaho mo tinatawag natin next door to hell. No, ang kabila niyan pagbukas mo impyerno na. Pero gusto mo dahil maganda, ang daming pera. You know? And while he lingered, ano bang lingered sa Tagalog? Nagpaano pa siya? Lord, baka hindi naman totoo. Lord, kakatayo ko lang ng isang warehouse ko. Anong gagawin ko rito? Hindi ko mabuhat yung buong bahay ko na bolt. Ano rito? While he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him. Buti na lang, Lord, napaka-merciful mo, Jesus. Buti na lang, Lord. Why? Ang tigas ng ulo natin. Ilang beses tayong nagpapasaway sa Diyos. But God being merciful to us, ano ang ginawa? Hindi na pwedeng ma-delay pa ang judgment ko sa lugar na yan. Hinatak na kaagad nung 2 anghel ang kanyang asawa, si Lot, yung 2 anak niya, para lang sila ay maligtas. Puwersahan na. And Lord, we are so thankful na kahit, Lord Jesus, kahit mabalian pa kami, dahil sa tigas ng aming ulo, Lord Jesus, still we are so thankful because we are saved. Iba yung hinatak ka, na balian ka para patayin ka. Iba yung hinatak ka dahil gustong isave ka. Because the Lord being merciful to them, to us, and they brought him forth and set him without the city. Dahil hindi na niya kakayanin pa, so tumulong na rin ultimo ang anghel para lamang sila ay makuha at mailabas sa syudad na yon. And sometimes, hindi natin ma-appreciate yung mga delays sa buhay natin.
mga problema sa buhay natin, hindi natin sometimes marirealize na lahat yun paraan ng Diyos to save us. Mamadali ka minsan. Andong ka sa traffic, ang init ng ulo mo kasi late ka na. Lahat na lang ng tumingin sa iyo sa kalsada, talaga gusto mo tunawin na eh. Dahil mainit ng ulo mo. But when you realize na yung mga obstruction na yon, Lord, thank you kasi kung hindi na-delay ako, baka akong namatay doon sa susunod. Sa susunod na kanto, baka ako o kami ang pwedeng mamatay. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life, iligtas ninyo ang inyong mga sarili, look not behind thee. Simple lang ang instruction. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili, tinulungan na namin kayo na makalabas sa lugar na yan, wala kayong gagawin kung hindi, tumakbo na lang ng diri-diretso without looking behind. Paano ka makafocus kung ang takbo mo? Hindi po pwede yun. Pag tumakbo ka talagang, sometimes ang kabayo nilalagyan pa yan magkabilaan dito para ang focus diretso. Wala siyang ibang nakikita. Pag ikaw tumakbo na nakaganong ka, may sira ka sa ulo. May diferensya ka. Saan ka patungo? Kahit sa paglangoy. May mga lumalangoy na ang kanilang direksyon pag ganon, pero pag lumangoy na sila, pabalik sa dalampasigan. Gumaganon. Instead pa diretso, pabalik. Look not behind thee, wag na kayong lilingon, patalikod. Neither stay thou in all the plain. Nor manatili dyan sa kapatagan, escape to the mountain, lest thou be consumed. Sabi niya, manigurado kayo. Kahit kayo ay pagod na. Kahit tayo ay pagod na sa paglilingkod sa Diyos, never look back. Kahit napapagod ka na, never look back. Just continue. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Why? Lest you be consumed. Lest thou be consumed. Sabi niya, huwag kang manatili. Hanggat hindi ka nakakaabot sa kabundukan na yan, sa mataas na area, huwag kang tumigil sa pagtakbo dahil pag tumigil ka, madadamay ka ng apoy. Aabutan ka ng apoy. Ano lang ang instruction? Don't look behind. And there is a price of looking back. May presyo ang paglingon. May presyo ang paglabag sa Word of God. Galawin natin yung tithes natin. May presyo yan. Andyan, biblically, may presyo yan. May interest, may tubo pa. Galawin natin yung, ano pang pwede natin galawin? Galawin natin yung palda natin. May presyo yan, makakatipid ka. Kasi niliitan mo. But there's a price for it. Galawin mo ang buhok mo. May presyo yan. Pag nagtampo ang ating scalp, tapos ka. And it is God who will decide. At pag tayo dumami na ang uban sa buhok natin, we must be thankful to God. Because yan ay patunay that you are gaining wisdom. Because the glory of the old man is in their gray hair, but the glory of the young man is in their strength. Pag ginalaw natin yan, marami, buhok, palda, etc. Pag tayo ay nahihirapan sa mabigat na sitwasyon, huwag tayong lumingon sa dati natin. Huwag na tayong lumingon. We must move on, move forward. We must look up to God, don't look back. Huwag na tayong lumingon ulit sa Bombay. Nasanay tayo na pag may problema, lumingon ka sa Bombay. Lumingon ka sa 5-6.
No, walang nagpapa 5-6 dito, walang nagbubumbay. Kung mayroon, tigilan na natin yan. Why? No, tayo lang mahirapan. No? Sa Bombay, sa 5-6, sa loan na napakalaki ng interest, huwag tayong lumingon dyan. Pag may problema tayo sa pera, huwag tayong lilingon sa mga bagay na yan. No? No? Huwag kang bumalik sa albularyo. No? No? O, wag kang bumalik sa magtatawas, mambabarang, no? No, sa nuno, no? Sa marami pang iba. Huwag ka nang bumalik, huwag na tayong bumalik sa dati nating santo, no? Sa dati nating patron. No? Huwag na tayong bumalik diyan. God knows the future. He knows our future if we continue walking with Him and not to look back kung ano ang maganda sa mundo na dapat iwan na natin, wag na tayong bumalik sa dati. No, dati mong bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, pornography, babae, pagmumura, salbahe, mainit ang ulo, pangit ang ugali. Wag na tayong bumalik dyan. At pag tayo gustong pumasok sa trabaho, sa calling na ito, sa ministry na ito, ilagay natin kaagad sa isip natin that there is no place of turning back. No? Huwag ka nang lumingon pa. No? Because God has no pleasure in them that draw back. No? Pag pumasok ka sa trabaho na ito, ihanda mo ang sarili mo, no, na huwag ka nang lumingon pa ulit. No? Lumingon ka sa trabaho na meron ka dati. No? Sa sweldo na meron ka dati. No, dahil ibang kalsada naman itong ipapadaan sa atin ng ating Panginoon. No, we must be ready our heart and mind. Oh, you will get frustrated, you will get lonely, you will be misunderstood, suffer heartaches, etc. No, marami pa. No, but what happened, mga kapatid, no, dito saan na tayo rito? Sa verse 18. And Lot said unto them, "Oh, not so, my Lord." Wag naman, Panginoon, baka hindi ko na kayanin. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy. No, ang iyong tagapaglingkod ay nakatagpo ng grasya, ng awa, no, minagnified ang iyong kahabagan, awa, which thou hast showed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. No, baka hindi ako umabot doon sa bundok na yan, no, at may masamang mangyari, ako ay pwedeng mamatay. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. It is not a little one, and my soul shall live. No. Ikaw ang namili kung saan ka titira, Lot. Sa Sodom and Gomorrah. Tapos ngayon, ikaw rin ang mamimili kung saan mo gustong maligtas. No? Ang tigas, ang kapal ng muka. No? Binigyan ka na ng Diyos ng choices. Okay, ang gawin mo na lang, pag sumikapan mo na makaabot ka dyan, no, Lord, saglit lang, may request ako, malapit lang yung isang lugar dito, yung Zoar, pwede bang doon na lang ako? Kasi walang anong klaseng tao, no? Pero hindi magawa ng Diyos na totally dahil ang Diyos nakatingin kay Abraham, hindi sa kanya. No, ano kaya ang sasabihin ni Abraham sa akin pag napahamak si Lot? No, grabe ang Diyos, ano? No, ano kaya ang iisipin niya pag may nangyari sa mahal niya sa buhay? Kinoconsider ng Diyos yan. No, yung emosyon natin na ito, kinoconsider ng Diyos yan. No? So anong ginawa nila? Siya na naman ang namili. Sabi niya, Panginoon, baka pwedeng dito lang banda kasi mas malapit kong takbuhin. No? 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 Kung ganito ang karakter ng kaibigan natin, huwag mo nang gawing kaibigan yan. Mapapahamak ka dyan. No? Masisira ka dyan. No? It is not a little one, and my soul shall live. And he said unto him, Say, I have accepted thee concerning this thing also. I will not overthrow the city for the which thou hast spoken. Pati Zoar sana, disgrasya. Pero dahil sa request mo, sige,
yung syudad na yan, hindi ko na sisirain dahil dyan ka pupunta. No, haste thee, magmadali ka, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore the name of the city was called Zoar. Now, and the sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, no, yung sulfur, yung brimstones and fire at apoy from the Lord out of heaven. No, nakahanda na yung Diyos sa judgment na kanyang gagawin. No, at sa pangyayaring ito, no, hindi problema sa Diyos na magpadala ng sulfur at apoy galing sa langit. And He overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. Oh, yan din ang gagawin ng Diyos dyan sa Peter. Ang sabi niya, nalilinisin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy. At ang sabi rito, na lahat mayroon sa lugar na yon, sa Sodom and Gomorrah, lahat ng pwedeng tumubo, lahat ay naging abo. Verse 25, verse 26, but his wife looked back from behind him. No. Look back from behind him. No. Habang tumatakbo, nakuha pa niyang lumingon. No. Paano naman yung bagong bagong swimsuit ko? Lahat, paano naman yung niligtas ka na ng Diyos, ang dami mo pang alalahanin. Ang plano ng Diyos sa atin, rapture, pero lahat ng pinoproblema mo, mundo. Ano? Lahat ng iniisip mo kung ano ang mayroon dito. That's why her act of looking back was a sign of her attachment to the world or worldly life of Sodom at kawalan ng pananampalataya sa judgment ng Diyos. No, bakit siya lumingon? No, why? Because ang kanyang puso masyado nang naka-attach sa klase ng buhay na mayroong ang Sodom and Gomorrah. No? Naka-attach na siya doon, hindi siya makawala. Hindi nakaangkla na siya, hindi siya habang tumatakbo lang siya, masama ang kanyang loob. No, paano naman yung mga lahat ng pinaghirapan ko doon? Iba yung makikinabang. Paano pag hindi natuloy yung apoy pala doon? Wala na kaming babalikan. No, sayang naman. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Diyos na masama ang loob natin. No, hindi pwedeng ang daming bigat na andyan sa puso natin. Lord, pumupunta lang ako sa church dahil andyan pa yung mga anak ko eh. No, Lord, dahil yung friend ko andyan pa siya, hindi ako makano. No! I-check natin yung puso natin na yan na kailangan maglingkod tayo sa Diyos dahil gusto natin at dahil masaya tayo. No, hindi dahil hindi mabigat ang puso natin. No, hindi pwedeng matagal na tayo dito sa church naglilingkod sa Diyos pero ang puso natin nasa mundo. No, hindi pwede yan. No, naglilingkod tayo sa Diyos, we are heading to the rapture pero ang puso natin nakakunik sa mundo. No, hindi po pwede yan. No, naka-attach pa. No, paano natin malaman na nakakonect pa ang ating puso sa mundong ito? No, paghawak mo cellphone mo, anong site ang pinupuntahan mo? No, anong website pinupuntahan mo? Anong internet ang pinupuntahan mo? No, diyan pa lang malaman mo na kung nakakonect ka pa rin sa mundong ito. No? Sa cellphone, no, saan ka nakababad dyan? Saan ka busy dyan sa cellphone na yan? No? Saan ka mahilig pumunta? No, saan ka lagi? Ano ang behavior mo everyday? No, yung mga bagay na yan, no, lahat ng yan ang magpapabigat. No, yan ang mga koneksyon na pwedeng maghinder, magsagabal sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos. No, yung mga attachment natin sa mundo. No, so if anyone love the world, the love of the Father is not in him. No, and he is of the world. No, bakit hindi makatanggi sa mundo? No, dahil lagi ka dyan. No,
No, dahil nakababad ka dyan. No, masyado kang attached dyan. Masyado tayong attached dyan. Bakit hindi makapasok sa promised land ang 21 years old above? No, bakit hindi sila makapasok? Bakit mayroong disobedience sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaisipan? No? Dahil every time may situation doon sa wilderness, ano ang kanilang thinking? Looking back. Ganon lagi. No? Lord, magrereklamo kami kay Moses kasi sawa na kami sa mana. No, ano 'yan? No, hindi namin kinalakihan 'yan. Yung nakasanayan namin, yung sarap ng bawang, sarap ng onion, sarap ng leeks, sarap ng talong. Lord, magusto naming magreklamo kay Moses kasi marami doon sa Egypt. Looking back. Every time may reklamo, ano ang kanilang basihan? Ano ang kanilang hugot? Looking back. Lord, doon sa pinanggalingan namin, wala dito yan ngayon. Hindi kami sanay sa mana. Hindi kami sanay sa Word of God. Saan kami sanay? Yung dati naming buhay. Laging nakalingon sa Egypt. Masarap ang buhay namin dati. Pwede kami magpaputol ng buhok sa babae. Pwedeng magpalda. Ang sarap ng rekados doon. Pwedeng magsugal. Pwedeng mag-inom. Pwedeng mambabae. Pwedeng magmura. Pwedeng manuntok. Pwedeng mang-away. Pwedeng magpantalon ang babae. Lord, nakakamiss ang buhay doon. Looking back. Sabi ng Diyos, binigyan tayo ng Holy Ghost, we are not anymore the old man. We are already a new man in Christ. Bagong nilalang na tayo mga kapatid. Ang laging hugot, Lord, iba doon sa Egypt na pinanggalingan namin. Maganda doon, lahat ng needs namin andoon. Kung maganda ang lugar na yon, hindi na gumawa ang Diyos ng paraan na ialis kayo doon. Kung maganda ang mundong ito, wala ng rapture na pinaplano ang Diyos. Dito na lang tayo, pero wala, pangit ang mundong ito. Pwede lang sabihin ng Diyos, kayo ang sumisigaw doon sa akin sa langit dahil sa mga pighati na naranasan ninyo sa Egypt. Kaya gumawa ako ng paraan, nagpadala ako ng tao, si Moses, para ilabas kayo from Egypt into the promised land. Tapos ngayon, andito kayo sa wilderness, magrereklamo kayo na masarap ang buhay doon sa Egypt. Why? Binabalikan nila dati. Lagi. And it's all in the mind. Minsan akala natin, tayo ang Messiah, tayo ang Savior ng ating mga pamilya, tagapagligtas. Always overtime. Overtime dahil sa pamilya. Thank you. Laging may oras sa trabaho, pero pag oras sa Diyos, nahihirapan tayo dahil pera muna bago Diyos. Akala natin tayo ang may hawak ng ating kalusugan. No time for God. Work. Career. Lord, paano na lang ang pamilya ko? Paano na lang ang career ko? Paano na lang ang asawa ko, ang sarili ko, mga anak ko pag ako naglingkod sa iyo? Lord, gutom sila. Ha? Meaning, inutil ang Diyos mo. Meaning, walang magagawa ang Diyos mo. Hindi ka pa nakaumpisa, hinusgahan mo na siya. And we are insulting God. Lord, hindi muna ako makapunta sa church kasi trabaho, pera muna. Kailangan namin ito. Wala akong pambayad ng bayad. Pambayad sa bahay. Lord, paano na lang? Kailangan ko ng sweldo, kailangan ko ng promotion, career, lahat. Because kailangan kong mabuhay. Sino bang nagde-decide niyan? Tayo? Hindi. Ang Diyos natin. Akala natin minsan, kaya ng sweldo natin. Pero pag sinabi lang ng Diyos, pahinga ka muna. Humiga ka muna ng isang buwan dyan. Tingnan natin kung kaya nating tumayo. Pero minsan, ang daling mag-decide, Lord, pahinga muna ako sa church, work. Pera. Akala natin, kaya natin. And it's not easy to decide. Say, praise the Lord. Because looking back is not our option.
Ang paglingon, hindi natin opsyon sa paglilingkod sa Diyos. Pag lumingon ka pa, ano sabi nila? Akin ka. Kaya huwag kang lumingon. No? Nung time, no, isang kwento lang mga kapatid. No? Because looking back is not our option. Ang paglingon, ang pagbalik sa mundo ay hindi natin option. Ang pagbalik sa dati nating buhay na pangit, hindi natin option. No? Nung time na mga anak, Sister Cheryl, sa kay Sister Samantha, 2016. 2016. You know, sabi ng doktor, normal. Normal. Sabi, normal. No, lahat ng monitoring, normal. No. Yung huling gabi, pumunta kami for check-up. Hindi na pinakawalan. Ang sabi, normal. Antay-antay lang. Maya-maya, nilagyan na ng swero. Nung nilagay na yung swero, hindi ko na siya mailabas pa. At ang sabi, CS po. Sabi ko, akala ko normal. No? Sabi, hindi na magiging normal ang isip ko nito. No, that was 2016. No, CS. No, hindi ko na mailabas. Nakaswero na. No, 2016, CS 75,000. During that time, pera ko sa bulsa, zero. No. Dahil walang sweldo pero may trabaho. No, yun yung time, nandito na rin ako, no, wala naman kaming kontrata ni pastor. No, basta ako punta lang dito, ganyan, ganyan. Ang kontrata ko, kami lang ni Jesus nag-usap. Sabi ko, basta Lord, bigay ko lang oras ko sa iyo, bahala ka na. Pero hindi ganun kadali. No, at kung mayroong gustong maglingkod sa Diyos, beyond, papunta-punta sa church, you want to be a minister, hindi madali yun. No, walang magsasabi, brother, masarap. Walang magsasabi niyan. Lahat ng delaying tactics pwedeng mangyari. No, kasi ayaw mo, iniisip mo, yung future mo, yung plano mo, yung career mo, ganito lahat. But you will find out na iniinsulto mo ang Diyos. Why? Ano sa palagay mo, wala siyang magagawa? No? I give up my ambition. Ha? Anong ambisyon mo kaysa sa ambisyon ng Diyos? No? Minsan nakala natin, mas mataas pa yung ambisyon natin sa buhay kaysa sa ambisyon ng Diyos sa atin. No? So ano ang nangyayari? May trabaho, walang sweldo. But I never forget, God sent multiple ravens. No, mga ravens, no, figuratively. No. No, Wednesday night, hindi ko makakalimutan yon. Before prayer meeting. Namumroblema na ako eh. Sabi ko, sabi saan pupunta nito? 75,000. Ang sabi kanina, parang gusto kong ano yun yung doktor. Sabi mo, normal. No? Nung sinwero na, wala na akong magawa. No? Hindi ko na mahatak papunta kay Dokning eh. Noong time. Kaya nung kay Samantha na, nadala na ako, sabi ko, alam mo nang gagawin. Kay Samara. No? But God sent multiple ravens. Again, I will never forget. No? Yung mga panahon, wala kang madukot sa bulsa. No? Pag CR ko doon, sa CR ng mga lalaki, no. Wala naman na si Brother Ron kaya hindi na lalaki ang kanyang ulo. Nasa langit na siya No? Nasa langit na siya. Basta mabait at saka nakapaglingkod, langit agad. Hindi, pero wala yan sa doktrina natin. Baka maniwala kayo. No? Biro ko lang yan. Klaro biro ko lang yan. Baka mamaya sa dami ng sinabi dito, yun ang ma-pick up. No? So, that night, alam ba ng Diyos na mumroblema tayo? Alam niya. No? Pagpasok ko dyan sa CR, again, wala na si Brother Ronnie, hindi na kailangan lumaki pang kanyang ulo. No. Pagpasok ko sa CR, sabi ni Brother Ronnie, Sir, alam mo naman dito sa atin Sir, kamusta? Sir, ang kapal. Sabi ko, Lord, makapal ito. Sabi ni Brother Ronnie, Sir, alam ko wala kang trabaho.
God knows our condition. Siyempre, binilang ko kaagad. Kung magkano na lang ang poproblemahin ko. Kung magkano na lang ang poproblemahin ko, binilang ko doon sa CR din. Lord, thank you. No, hindi pa naman. But that amount was already a substantial amount. No, binigyan niya ako, bigyan ng 20 million. No? Inabutan kaagad ako ng 20 mil. No, sabi ko, konti na lang. Lord, okay na, inumpisahan mo na. Inumpisahan mo na. And then, maya-maya, from one raven to another raven. Hindi ka naman nagparinig sa tao. Hindi ka naman nagkwento sa kanila na may ganito, wala akong pera. Alam mo, naglilingkod ako sa Diyos, pero wala pa kasi yung sweldo. Baka, walang ganun. But doon natin mapapatunayan, God sent multiple ravens. Maya-maya, unti-unti. And I will never forget that, mga kapatid, sa dami ng raven na nag-abot, to be exact, walang ako nabiling candy, but exactly 75,000. Yung nangyari, mga kapatid, nakaipon ako ng 75,000. Sabi ko sana, Lord, dinagdagan ko ng konti, para may konting allowance, kaso sakto lang. But every time, mga kapatid, in our situations that we need it the most, God will send multiple ravens to feed us. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. And I have observed that all the ravens will gone and they are gone. Pagkaya mo nang tustusan ang sarili mo. Nung may ulan, may tubig na ulit, nawala na yung raven sa time ni Elijah. Ganun ang way ng Diyos. Pag di mo kaya, just call your God. Pag wala kang way, Lord, you will send ravens. Magpapadala ka, Lord Jesus, at sa time na kaya mo nang tumayo, sigurado lahat ng ravens na yan sa paligid mo, mawawala. Dahil kaya mo na. Anong gagawin ng mga ravens na yun? Sa iba na naman sila. Na nangangailangan. And that is the testimony. Dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, yung bahay, lupa, akalain mo yan. Pati sasakyan. Yun yung sa panahon na wala ka. Hindi alam ni Sister Kate kung paano ko bayaran yung Innova nung time na yun. Yung Innova ng dati nating pastor. Sige. Sabi ko, saan ko kukunin ito? Wala naman akong pera. Sabay-sabay bayaran. Akalain mo, nag-loan kami sa Pag-ibig, almost 1.4 million, kasama na yung lupa dyan, kasama na yung bahay, kasama na yung kotse. Paano nangyari? Basta ganun lang nangyari. Kahit kami hindi makapaniwala. But God can send a raven anytime. At ang tanong, nalugi ba si Brother Ronnie? Hindi. And some of the ravens are still in this place. Dahil nandito sila, wag na natin silang i-mention kasi baka lumaki ang ulo. But again, thank you very much. Hindi naman nalugi si Brother Ronnie, lalo pang dumami ang kanyang mga pinagkakakitaan ng time na yon. God used so many ravens for us, and God can do a lot of miracles for us. And again, to look back is not our option. Sige lang tayo sa paglilingkod sa Diyos, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, because when Abraham called by God to get out from Ur of the Chaldees, alam natin, mga kapatid, yung Ur of the Chaldees nung time na yon, kung saan nakatira si Abraham bago siya tawagin ng Diyos, napaka-civilized na lugar, mataas ang standard ng lugar, mayaman na si Abraham doon, pero nung tinawag siya ng Diyos, ang dami niyang inabot, mas ginusto niyang tumira sa tent kaysa sa napakagandang lugar doon sa Ur of Chaldees. Pero dahil sa pagtawag sa kanya ng Diyos, wala na siyang lingon-lingon na bumalik pa ulit sa Ur of Chaldees.
wag na tayong lumingon na may hilig pa tayo sa mundong ito kasi baka pag nag-rapture, hindi tayo makasama. No, dahil ang puso natin naka-attach pa sa mundong ito, kahit gutom ang inabot ni Abraham, ni minsan hindi siya lumingon sa kanyang pinanggalingan. No, hindi siya nagsabi, ay, nagutom na ako dito, balik na lang ako sa nanay, tatay ko doon kasi doon maraming makain. No! Alam ni Abraham na siya ay tinawag ng Diyos, kaya dire-diretso lang sa Lord, kaya hindi ko alam ang syudad na ito, but ang lugar na ito, ang syudad na ito, ikaw ang magbibuild nito. No, at ano ang kapalit, mga kapatid? Nagutom ba si Abraham? No. Mas lalo pang dumami ang kanyang kayamanan nung siya sumunod sa Diyos, hindi na siya naglingon pa ulit. No, i-offer mo yung anak mo sa akin. Ay, iba na ito. Lord, kung ganun lang naman pala, edi bumalik na lang ako sa amin, ibang sapa na yan. No, walang offering na ganyan. No, pero anong nangyari? Mas lalo pa siyang yumaman, pinangakuan pa siya ng Diyos ng blessing na ang kanyang henerasyon ay kasing dami ng buhangin sa dalampasigan at bituin sa langit. No, ni minsan hindi siya lumingon, meaning we must have a full trust into our God. Lord, ikaw na bahala sa amin, basta kami ay susunod sa iyo, basta kami ay patuloy na maglingkod sa iyo. So we say, praise the Lord. When Apostle Peter said, Lord, iniwan namin ang lahat by following you. What shall we have therefore? No. Sabi niya, Lord, iniwan namin ang lahat dahil gusto naming maglingkod sa iyo. No, hindi na kami lumingon pa kung ano ang dati naming trabaho sa buhay dahil mas malaki ang kita doon. Lord, hindi na kami lumingon. Ano ang sabi ng Panginoon? No, ang sino mang nag-iwan ng kanyang bahay, lupa, ari-arian, nanay, tatay, lahat, sabi ni Jesus, dito pa lamang sa lupa, I will replace it 100-fold. No, papalitan ko yan. No. At sa atin mga kapatid na naglingkod sa Diyos sa matagal na panahon, tayo ba ay nagutom? Tayo ba ay nahirapan? Hindi. No. Pag nagbigay tayo ng tithes and offering natin, pag dumaan ang bag na yan, huwag ka nang lumingon. Pagdaan at ikaw ay nagbigay, huwag ka nang lumingon. Sayang. Pang-ipon, pandagdag ko pa sana sa iPhone. No, huwag ka nang lumingon because it's not yours. No, hindi atin yon. Wala pa tayong nagawa. Pag ganyan ang takbo ng isip natin, naghuhulog, naglalagay tayo dyan. Tapos mayroon pa tayong paglingon. Hindi ako magdadalawang isip, that time will come, pag naisipan mong umalis sa church, siguradong alam ko may listahan ka. No. Kung magkano ang total ng tithes, ng offering, ng pledge, ng rent, sigurado ako may dala ka niyan, ibibigay mo kay Sister Kate, kay Sister Ellen, kay Sister Susan, pa-refund po. No. If that is the way of our thinking, again, we are insulting our God. No. Pag ano nang mangyari, tanggalin natin sa isip natin na yan. No. Pag tayo laging pera ang problema, laging kapos, no. Laging kapos, laging may problema, especially lagi sa pera. Tapos 20 years, 30 years na tayo sa church, mag-isip tayo, Lord, am I a giver? Lord, bakit ganito? Lord, ako ba ay giver? Lord, am I a tithe giver? Lord, ako ba ay faithful sa tithing na ito? Dahil kung lahat ng yan, faithful ka dyan, then it is impossible or hindi imposible that God will not bless us. No, i-bless talaga tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero kung ang state of mind natin, Lord, pagdaan dyan, Lord, sa susunod na buwan na lang, kasi medyo gipit. Lord, sa susunod na buwan, sigurado, babawi ako, dudublihin ko. Ay, sigurado, dubli ang perwisyo mo. No, hindi tayo nagtatakutan dito. No, this is the word of God. Pag nilabag natin ang salita ng Diyos, may presyo ang paglabag ng salita ng Diyos. No, pag ginawa natin 'yan, hindi ito pananakot. No, we know the principle.
No, alam natin ang prinsipyo nito. No, pag gano'n ang klase ng state of mind natin na lagi ka, no, pagdating sa load, wala kang pakialam, walang lingon-lingon. Pero pagdating sa mga basic natin na prinsipyo na dapat natin sundin sa church, ang dami mong lingon dahil, tama ba itong ginawa ko? Tama ba ito? Ganito ba ito? No, sayang naman yung ko dyan, ganito. Ano ang mangyayari? No, Lord, promise ko sa'yo. No, sa susunod na buwan, babawi ako. Sasabihin din ng Diyos, sige, promise sa susunod na buwan. No. Lalo kang magigipit. No, ako mangangako din. No. Naranasan natin 'yan, yes. No. Naranasan natin 'yan, lalo na yung mga bago tayo. No. Mayroon pa nga. No. Pinakialaman, sabi niya pagbaba niya ng jeep, muntik na siyang masagasaan ng jeep. No. Sabi niya, Lord, bawasan ko lang ng konti kasi pamasahe ko sa jeep. Binawasan ng magkano yung pang-tights, binawasan ng konti. Pagbaba na sa sasakyan, muntik daw siyang masagasaan. Lord, hindi ko nahulitin. Baka sa susunod, matuluyan. No. We say, praise the Lord. No. Pwedeng yan ang mangyari, mga kapatid. But in our church, no, and we are so thankful to God that this church has been trained na maging giver. No, naturuan talaga at tayo nakinabang. No? At hindi po pwede, mga kapatid, na ang church natin 40 years old pataas lang ang giver. No. Honestly, with all my heart. No. Lahat ng mga nauna sa atin, first generation, without question. No. Grabe yung kanilang puso pagdating sa giving. At hindi po pwede na ang 40 years old pababa, hindi na giver. Anong mangyayari sa church natin? Ano ang mangyayari sa generation na yan? Ano ang madadatnan ng Diyos? Anong pwede niya? Anong pwedeng madatnan ng Diyos natin pag gano'n ang mangyayari, mga kapatid? No. We must exercise it always. No, iba-iba ang kinalakihan natin, iba-iba ang pinanggalingan natin, iba-iba ang relihiyon, iba-iba ang rehiyon. No? Iba-iba ang magulang natin, iba-iba ang pagpapalaki sa atin. No? At lahat ng influence na yan, nakukuha natin sa pamamahay. No? At pwedeng yan ang makasanayan natin, even pagdating sa ugali ng pagiging giver. No? May mga tao na pag dumukot, walang lingon-lingon. No, ikaw na lang ang lumingon, tama na, sobra na. No, wag na muna, no, tigil na muna. No. Nalala ko yung tatay ko dati. No. Yung kumpare niya kahit nakapagkape na, pare, kape ka ulit. No, kape ka ulit, pare. Yung kumpare niya andyan sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pag-uwi, may baon pa. No. Kaya sabi ni Mama, Noy, ano ka pa, ha? No. Barangay kapitan ka ba rito, Noy? No. Kasi lahat ng magsiserve nun, Fel, sabi ng papa ko, Fel, pwedeng patimpla ng kape si ganito. Sabi ni Mama, ito na naman. Noy, tatakbo ka bang barangay kapitan, Noy? Bakit? Akalain mo, nangingisda kami. Pag nakakuha kami, 3-4 na kilo, 5 kilo, tangigi. Ang bili namin sa tangigi sa Malabon ngayon, pinakamababa, 350 per kilo. Akalain mo nung time namin na yun, pag dumating ang kumpare niya, pare, iuwi mo. Sabi ko, iuwi niya lang, mamamatay kami doon sa laot. Kami ang mamamatay, sakripisyo sa laot, pagdating ng kumpare, pare, uwi mo. Sa'yo na yan. Isang buo, 3, 4, 5 kilo, ibibigay niya lang. Sabi ko, grabe naman tong tatay ko. At yun, nadala namin. Kahit paano naman na namin yung ganung ugali. Hindi rin pala maganda minsan, ano? Kasi pag may abusado, pwede kang abusuhin. No. But for me, giving is not just tithes. No, hindi lang sa tithes, hindi lang sa offering. Kung hindi, kung ano ang need na pwede nating makita sa paligid natin. No? At sa atin na yun.
No, pag nakita natin na may need, naramdaman mo yan at kailangan mong mayroon ka namang pandukot, huwag ka nang lumingon. No, ay mayroon naman siyang mapagkuhanan, marami siyang malapitan, ganito. No, gawin lang natin ang parte natin. Basta ang ako, gusto ko makatulong, bahala na kung mayroong sobra siya o wala. Mas maganda kung mayroon siyang sobra. Basta ang importante, ako makatulong. No, kami makatulong. No, that is not just about tithes and offering. Don't look back na pag tayo gumawa niyan, lugi tayo. Lord, pag ginawa namin to, lugi kami, mawawalan kami. God love it, a cheerful giver. No? At sa trabaho na ito, mga kapatid, personally, sabi ko nga kay Sister Cheryl, sa trabaho na ito, hindi pwedeng madamot ang pastor. No? Hindi ako dito, mga kapatid. Hindi ako nagtatayo ng upuan dito, binubola ko sarili ko, binibida ko. Hindi ganun. No. Pero sa trabaho na ito, hindi pwedeng madamot. Hindi pwedeng, alimbawa, anong pwede namin gawin ni Sister Cheryl? Amin yan. Anong amin yan? Amin yan. No, pag sinipa ka ng Diyos, amin. Akin yan, hoy! No. Amin, amin. No. Mine. No. Ano ang mangyayari? Time will come, maniningil ang Diyos. Ano? Lahat ng mayroon ka, anong ginawa mo? Iniipon mo lang. Mamamatay na yung mga tupa mo. Na pinagkatiwala, okay lang sa'yo. Lord, akin na. Anong akin? Walang mayroon tayo rito. No? Lahat ito. No? And that is why we must exercise. No? We are so thankful to God again that this church, for so many years hanggang ngayon, no? And marirealize natin yan pag napuntahan natin yung ibang churches. No? Mayroong isang minister, sabi niya sa akin, brother, yung H100 namin hanggang ngayon sira. Sabi ko, bakit sira? Nasira wala nang pang-maintenance. Sabi ko sa church, sabi ko sa kanila, yung H100 natin sira ipagawa natin ito. No? After isang buwan, inaantay-antay niya. Sabi sa kanya, Pastor, napagawa mo na? Sabi niya, wala namang may nag-abot. Sabi niya, umpisahan mo. Sagot sa pastor. Hindi, umpisahan mo. Yun ang sagot. Yung H100 natin dyan, mga kapatid, mula nung binili hanggang ngayon, ang lamig niyan. Maganda ang takbo niyan. No, just imagine kung ganun. And again, our church, Lord, we are so privileged, we are so thankful for teaching this church to be a giver, Lord Jesus. Thank you, Jesus. And sometimes, yung bang makikita mo, sabi ko nga, Lord, it is always an insult to you. Why? Maraming pastor sa apostolic, Pentecostal, nagpapastor, nagtatrabaho, nagninegosyo. Yan, papatayo, mga palasyo. Ang church, ang liit-liit, hindi ma-improve, pero yung kanyang bahay, napakaganda na. May negosyo pa, may kung ano-ano pa. May side, why? Ang dating niyan, mga kapatid, sa Diyos natin, bilang ikaw na nagtatrabaho sa Diyos, iniinsulto mo ako Hindi pa ba sapat yung pinapakain ko sa iyo? Kailangan mo pang magtrabaho dyan? Kailangan mo pang magnegosyo? The price of looking back. At sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, again, wala ng way. We are heading to the rapture at wala ng way na tayo ay lumingon pa. Last verse, sa Luke 17. Konti na lang ito, mga kapatid. Luke 17:31 and 32. In that day, he which shall be upon the housetops, yung mga nandoon sa housetops, and his staff in the house, yung kanyang mga daladalahin na doon pa sa loob ng bahay, let him not come down to take it away. Huwag niya nang puntahan at kunin pa yung mga naiwan, and he that is in the field, let him likewise not return back. Huwag nang bumalik pa. Ano ang nangyayari? Ano ang presyo na binayaran ng mga tao na bumalik sa bahay nila na sunog? Nasunog din sila. Ang daming nangyari niyan. Bakit nasunog pa? May binalikan kasi na tambak na titulo. Documents, kaya namatay. Verse 32, remember Lot's wife.
No, yan ang paalala ng Diyos ni Jesus sa atin. Sabi niya, kung ano man tong mayroon tayo dito sa mundo, wag na nating masyadong isipin yan, wag na masyadong balikan. At ang paalala ni Jesus sa atin, remember Lot's wife. And we are heading towards the mark. No, iyon ang gusto natin mga kapatid. Again, the price of looking back. Thank you, Jesus.